Ang kwento po natin for today ay pinamagatang piyesta ng aswang na pinatigil ng dalawang mangingisda. Magandang araw po sa inyo, Dear Esperanza. Kagaya ng iba, may karanasan din po ako sa mga aswang. At hanggang ngayon, hindi ko yun makalimutan. Kaya naman po, magbabahagi ako sa inyo ng aking kwento para makapagbigay babala sa mga taong mabilis magtiwala. Isa po akong mangingisda. Lumaki ako malapit sa dagat, kaya dun umikot ang buhay ko. Madalas kong kasama sa pangingisda ang aking matalik na kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Tony. Ako nga po pala si Philip. At ito ang aking kwento. Uy Tony, sigurado ka bang nandun na yung taong bibili nito mga isda natin? Baka naman kapag nakarating tayo dun puro tawad siya. Mahirap kunin ang mga isda na to sa dagat. May paparating pa namang bagyo. Uy, tingnan mo nga langit maitim na. Parang babagsak na talaga ang ulan Ano ba, chill ka lang. Ang sabi, mamayang hapon pa naman daw darating yung bagyo Aba, hindi natin hawak ang panahon Hindi pa naman natin alam ang lugar na pupuntahan natin. Think positive ka lang, Philip. Kapag mapagbili mo itong mga isda natin, pwede tayong magpahinga sa loob ng 1 linggo. Pwede tayong bumili ng chicks na gusto natin. Stoy, tumigil ka nga. Kaya nauubos ang pera mo dahil sa mga babaeng yan Ay, ano ba? Pero alam mo ba si Nika? Yung bagong salta sa baryo natin? Yung maganda at saka makinis. Sa tingin ko, type ka nun Pansinin mo. Pansinin mo na kasi para makapag-asawa ka na. Sa'yo na lang yun. Gusto kong babae kasi. Yung mabait tsaka matalino. Pati matino na rin. Masyado ka naman maarte sa babae. Hirap ka na nga makahanap choosy ka pa. Mabait naman yung si Nika at saka… Uy, teka. Ito pa talaga yung lugar na pupuntahan natin? Tingnan mo nga ang paligid Matataas sa mga damo. At halos hindi nalilinisan ng daan. May tao pa palang nakatira dito? Natural. Alam na ng driver kung saan tayo pupunta kaya siguradong doon niya tayo ihahatid. Andito na tayo Manong, salamat sa paghatid sa amin Tara, bumaba na tayo. At ang maibaba na rin natin ang 2 icebox mula sa taas ng tricycle. Uy, teka. Bakit dito niya tayo hininto? Sa kalsadang lubak-lubak. Wala namang katao-tao dito Yung sabi sa akin ng taong bibili ng isda dito raw talaga tayo magkikita. Ano ba, hintayin na lang natin sila. Doon natin dadalhin sa ilalim ng malaking puno ang mga isda. Tara na. Napatingin ako sa paligid at napansin kong napakatahimik na lugar. Wala ni isang tao ang dumadaan doon. Medyo naburyo ko sa kahihintay sa taong bibili ng isda namin. Panay lang akong tingin sa paligid at nagdadasal na sana'y hindi pa babagsak ang ulan. Maya-maya pa, mayroong 3 taong dumating. Isang matandang lalaki at 2 lalaking malalaki ang katawan na may dalang itak. Ngumiti sila sa amin habang papalapit. Mukha naman silang mabait. Ngumiti din kami sa kanila. Nalaman namin sila na ang kukuha ng mga isda namin ni Tony. Binuksan nilang icebox na dala namin na napamangha sa preska at naglalaki ang isda sa loob nito. Ako nga pala si Vince. Naku, pasensya na kayo kung natagalan kami sa pagdating may inasikaso pa kasi kami sa paanan ng bundok Teka, ikaw ba yung kausap ko sa telepono? Matanda ka na pala. Akala ko po kasi nasa 40 anyos ka pa lang. Ay, naku, ako nga yun. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ay, nakalimutan ko na Alam mo naman, nahulyarin na ako. Ako po si Tony. Siya naman po si Philip. Yung tagal na natin nag-uusap pero nakalimutan mo ba ang pangalan ko? Ay, naku, pasensya ka na. Ang mabuti pa buhatin nyo ng icebox sa dala ninyo. Medyo malayo-layo pa kasi ang bahay namin pwede bang kayo ang magbuhat ng isang icebox? At silang 2 naman sa isa. Sige po, wala pong problema. Basta sapat po ang bayad Babayaran ko kayo na naaayon sa serbisyo ninyo. Malapit na kasi ang kapistahan sa baryo namin. Balak kong ihanda ang mga isda na ito. Tara na.
para makabalik kayo kagad. Ang hirap naman po ng daanan dito sa inyo. Masyado pong makipot. Hindi kakasya ang 2 tao. Uy, Tony, alalayan mo lang sa likod ng icebox ha. At mauna na ako maglakad. Sige, walang problema. Mang Vince, may mga babae din po ba dito o puro lalaki lang? Baka naman makabingwit ng isa at madala po pa uwi. Ay naku, kung sa babae lang ay marami dito. Anak ko, mababait ang mga babae rito. Hindi sanay sa syudad kaya malabong may madala ka ni isa sa kanila. Ay, naku po. Huwag niyo pong pansinin niya si Tony. Ganyan lang po talaga yan kapag dumadayo sa ibang lugar. Babae ang pinupunteriya. Ganyan din naman ako nung kabataan ko. Nakakatuwa nga kapag naalala ko noon ang mga karanasan ko sa ganyan. Medyo tisoy din ako noon, kaya marami ang naghahabol. Habang naglalakad kami, biglang may bumagsak sa daanan namin. Isang malaking sako na puno ng dugo. Napaatas ako sa sobrang gulat at bigla kong kinilabutan. Nailapag kong icebox sa lupa ng mga sandaling yon. Nilapitan ng mga kasama ni Mang Vince ang sako at agad itong pinunit. Bumulaga sa amin ang kambing na wala ng buhay. Mulat na mulat ang mga mata at naliligo sa sariling dugo. Napalunok ako ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko'y biglang nanuyo ang aking lalamunan. Buti na lang, kambing ang laman ng sako. Kala ko tao na eh. Ay, ganyan talaga mga tao dito sa amin. Gagawa ng pain para lang manako. Hayaan nyo na yan at bilisan na natin. Dapat po sa mga taong ganyan binibigyan ng leksyon eh. Paano kung may sakit pala sa puso ang... Anak na, may kambing doon oh. Ay, bilisan na natin. Kailangan nyo pa makabalik sa bayan. Ano yan? Tunong kambing pero parang usang itsura? Teka, kailan pa nagkaroon ng ganyan dito sa baryo ninyo? Normal lang yan dito sa amin. Kadalasan ngay maraming mga ngaso ang mga nakakarating dito. Galing sa ibang lugar para makakuha ng kanyang kambing. Masarap siguro mga aso dito no, Philip? Pwede magpaiwan ka dito. Malapit-lapit na rin naman ang pupuntahan natin. Doon kayo magugulat mamaya dahil makikita ninyo. Marami kami doon. Talaga? Parang isang tribo? Oo. Sobra pa sa tribo. Sana nga makarating na tayo kaagad para makauwi na kami. Naku, mahirap pa naman ang sakayan dito sa inyo. Sadyang mahirap pero may mga dumadaan din namang sasakyan. Kailangan matyaga ka lang talaga magantay. Makalipas ang halos kalahating oras ng paglalakad, narating na nga namin ang bahay nila. Totoong nakamamangha. Maraming mga tao doon at natuwa silang lahat nang makarating si Mang Vince. Agad kong inilapag ang dala kong icebox sa lupa. May isang magandang babaeng lumapit kay Mang Vince at niyakap niya ito. May isang lalaking nagpakilalang bilang kapitan sa baryo. Halos lahat ng mga tao doon mabait at inaanyayahan kaming kumain sa mga bahay nila. Nagmamadali yata sila dahil malayo pa ang uuwian nila. Oo nga po. Pasensya na po pero kailangan na naming umalis ha. Tama nga. Umalis na kayo. Ang suplado naman nito. Masalamat ka't maganda ka ha. Ay, wag yan, Tony. Anak ko yan. Kung kagaya mo lang din namang lalaki ang nakatadhana para sa akin, mas mabuti pang tatanda akong dalaga. Kaya ka no. Ako? Mapapahiya. Mace, kahit ganito lang ako, kaya-kaya kitang buhayin oh. At saka huwag kang bumasa sa itsura. Maraming babae dyan ang nag-aasawa ng gwapo. Pero ano nangyayari? Ayun, luhaan sa uli. Ay, mabuti pa sumama muna kayo sa akin sa bahay. Kumain na muna kayo. Ako nang bahala sa sasakyan ninyo paalis ng baryo, ha? Meron po ba kayong sasakyan? Wala, pero tatawag ako ng mga kakilala ko. Ayun naman pala eh. Dalhin niyo na nga yan paalis dito, Kapitan. Masyadong mahangin itong tabatsoy na to eh. Uy, anak. Bakit ka ba nagagalit, ha? Uy, nagbibiro lang na ba si Tony?
Ito nga palang bayad ko. Salamat sa pag-atid sa amin. Naku, maraming salamat din po. Napilitan kami sumama sa bahay ng kapitan sa baryo. Pagkatapos namin kumain, may tinawagan siyang tao para sunduin kami sa kalsada. Nagpasalamat kami ni Tony at naghandang umalis. Kalalabas pa lamang namin sa bahay nila. Biglang kumulog ng malakas. Bumuhos din ang malakas na ulan. Dumating si Mang Vince kasama ang anak nito. May dala-dala silang payong. Lumapit sila sa amin para kamustahin kami. Oh, may akala ko ialis na kayo. Umalan po kasi ng biglaan po eh. Ihatid ko lang sila dun sa labasan. May nag-aantay na rin namang masasakyan doon. Mas mabuti pa nga, Kapitan. Walang pag-asang titila ang ulan nito eh. Kapitan, paano kung babahin sila doon? May alam nyo naman nakakaunting ulan bumabaha na kagad ang daan. Naku baka mapahamak pa yung mga yan. Pananagutan mo ha. Wala pa naman po atang baha, Tay. Yung nga naman, Mang Vince. Nakasimula pa lang naman ang ulan eh. Sige na, dito na muna kasi sila. Pumayag ka na, Kapitan, kaysa mapahamak ang mga tao ito. May malakas din ang kulog at kidlat. Kakailanganin natin sila dahil may bagyo. Kakailanganin? Para naman po saan? Huwag na nga kayo magtanong. Umalis na lang kayo. Tena, tumahimik ka nga. Alam mo na magdelikado, ipapaalisin mo pa. Umuwi ka na sa bahay ngayon din. Ikaw kasi, Nene. Ang suplada mo. Para may gagawin kaming hindi maganda sa inyo dito. Kung pagtabuyan mo kami dyan. Talagang wala kayong magandang may dudulot sa baryo. Tama na, Nena. Sige po, Mang Vince. Hindi ko na po sila papaalisin ngayon. Mga buwisit kayong dalawa. Sabing umalis na lang kayo para wala nang gulo eh. Sabing tama na. Huwag mo silang bastusin. Mga bisita natin sila. Nena! Nena! Ay, naku. Pasensya na talaga kayo. May sa bastos talaga yung anak ko eh. Maiwan ko na muna kayo. Pansin kong hindi mapakali si Kapitan Austin, pero hindi kami nag-uusisa. Hindi ko maintindihan kung bakit galit si Nena sa amin ng mga sandaling yon. Parang hindi siya sang-ayon sa kagustuhan ng tatay niyang panatilihin kami sa baryo. Dahil wala kaming pagpipilian, hinintay naming tumila ang ulan bago umalis. Yun nga lang, hanggang sumapit ang gabi patuloy lamang ito. Si Kapitan Austin halos hindi mapakali. Kami lang ang naroon sa bahay niya. Wala siyang pamilya o anak. Panay ang pabalik-balik niya sa paglalakad. Philip, ano kaya nangyari kay Kapitan Austin, no? Kanina pa siya ganyan eh. Napapansin ko rin naman yan. Parang may mali. Base din sa pag-uusap nila ni Mang Vince kanina parang ayaw niya rin manatili tayo rito. Ayaw ba nila tayong tulungan? Hindi ko nga alam Iba kasi ang pagkabalisan niya. Parang may masamang mangyayari. Ewan ko lang hindi naman kita tinatakot pero parang may mali talaga Ano ba, mababait yung mga tao dito kaya walang mali. Yung Nena lang yung mali. Imbis na tulungan tayo, parang gusto pa niyang ipaano tayo sa bahay. May sayang yata yung utak nun. Ang sayang talaga niya. Pero alam mo, kahit may sayad yun, kung tatanggapin niya lang ako sa buhay niya handa akong alagaan siya habang buhay. Wala siyang sayad. Halata lang na ayaw niyang nandito tayo. Paano pala kung may malalim siyang dahilan? Paano kung para lang pala sa ikabubuti natin kaya siya nagagalit kanina? Anong pinag-uusapan ninyo dalawa? Mabuti pa samahan ninyo ako. Pumunta tayo doon sa paanan ng bundok. Kailangan natin tulungan ang mga tao doon para makalikas. Makalikas po? Oo. Babahain ang ibabang bahagi ng baryo. Kasama na doon ang daanan palabas dito. Kaya hindi kayo maaaring umuwi. Mapapahamak kayo. Nandun ang mga kapote. Isuotin nyo para makaalis na tayo. Sige po. Handa na po kami tumulong. Sige po. Sasama po kami sa inyo. Kahit walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan,
Umalis kami ni na Kapitan. Dinala niya kami sa parte ng baryo na malapit sa sapa. Tumataas na nga mga tubig at mayroong ibang taong kusa na lamang lumilikas. Nasisigaw ang mga tao sa sobrang takot. Inuna naming tulungan ang mga buntis, sunod naman ang mga bata at ang matatanda. Dinala namin sila sa evacuation center. Malaki yon, malinis at ligtas dahil medyo may kalayuan sa sapa. Marami kaming nakilala doon, kasama na ron ang matandang babae na si Aling Tere. Kapansin-pansin ng mga papel na nakasabit sa kanyang tainga at damit. Pera raw yun para sa kanya. Alam niyo bang isa ako manghuhula? Talaga po? Wow, mukhang maganda po yan ah. Siguro magaling kayo manghula, no? Oo. Gusto niyo bang subukan? Ay, naku, sige. Opo. Para naman po may mapag-usapan tayo habang nandito sa evacuation center. Unang hula ko. Mga dayo kayo, tama? Tama po. Dayo po kami. Ang galing niyo po dun ah. Natural. Alam niyang dayo tayo eh. Ngayon niya lang tayo nakita. Pero sakyan na lang natin ang trip niya. Mamaya mausok pa tayo kapag hindi ako po, Aling Tere. May hula din po ako sa inyo. Kaya po may takip ang kabilang pisngi ninyo dahil pangit po kayo, no? Tumigil ka nga. Makipaglaro ka lang sa kung anong gusto niya ha. Wag niyo na po siyang pansinin, Aling Tere. May hula pa po ba kayo sa amin? Sige po, hulahan niyo po kami. Akin na ang palad mo, iho. Eto po. Hahawakan ko, ha? Babasahin kong marka sa iyong mga palad. Isa kang mabuting tao. Masipag. Kita ko kasi ang kalyo sa iyong palad. Pero nandito ka sa baryo namin para mamatay. Naku, bitawan niyo na po ang kamay ko. Tinatakot niyo naman po ako eh. Totoo ang sinasabi ko. Mamamatay kayo sa baryo namin. Nababasa ko sa mga palad mo, may malas na nakakabit sa inyo. Teka, seryoso ba siya? Kung gusto ninyong makaligtas, umalis kayo kaagad. Bukas na bukas din. May masama akong pangitain na nakikita. Mamamatay kayong dalawa rito. Lumayo kami kay Aling Tere na humahalakhak ng malakas ng mga oras na yun. Bigla namang lumapit si Kapitan sa amin at hinila kami papalayo sa matandang babae. Pinagmasdan namin ang matanda hanggang sa nahulog ang telang nakatakip sa kanyang kaliwang pisngi. Nanlaking mga mata ko nang makita ang malalim at mahabang sugat nito. Halos abot na yon sa kanyang lieg. Pumagit na sa amin si Kapitana at dinala kami sa labas ng evacuation center. May ulan pa noon, pero mayroon din namang masisilungan doon. Ano na naman ang sinabi ng matandang baliw na isa inyo? Hinilaan po niya si Philip. Kung sabi po niya, mamamatay raw kami sa baryo na to. Kailangan naming umalis bukas. Bakit kayo mamamatay? Naku, hayaan niyo na yon. Alam niyo kasi may saya na matandang yan eh. Wala nga siyang kamag-anak rito. Hindi lang namin mapaalis dahil sa awa. Ay, naku, salamat. Bisayad pala siya kaya ganun ang sinasabi niya. Halata naman po sa itsura niya. At saka sa pananamit. Na may diferensya po siya. Lang. Nakakatakot yung mga sinabi niya. Ganyan lang siya kahit kanino. Meron nga ditong may sakit sa amin. Hinulaan niya. Ang sabi may kumulam daw kaya nagkasakit. Hindi naman totoo. Hindi talaga manghuhula yan. Nabaliw lang yan nung nawala ang anak niya. Kapitan! Kapitan! Paalisin mong dalawang yan. May masamang mangyayari sa kanila dito. Maawa ka naman sa kanila. Tulungan mo sila. Alis sila bukas.
Kapag maayos na ang panahon, huwag kang mag-alala ha. O sige na, bumalik ka na doon sa loob. Alam niyo bang may aswang rito? Marami sila. Sa inyo, meron din ba? Opo, meron din po sa amin. May mga kapre pa nga tapos engkanto. May multo din. Yung white lady. Ay, nakakatakot naman yun. Pero totoo, ang sinasabi ko, may aswang dito. Hindi lamang nagparamdam ngayong gabi dahil may bagyo. Mag-iingat kayo. Pagsapit ng liwanag bukas, umalis na kayo. Ayokong maulit sa inyong nangyari sa anak ko. Pinatay nila nang walang kalaban-laban. Sige na, Aling Tani, umalis ka na rito. Pumasok ka na, dali! Umalis naman kaagad ang matandang babae, pero lumingon pa ito sa aming kinaroroonan. Sumenyas pa ito na mamamatay daw ako. Hindi ko yun sineryoso, pero aaminin ko, kinikilabutan ako. Sumunod ding umalis si Kapitan Osting. At nang kaming dalawa na lamang ni Tony ang naiwan, kinausap ko siya tungkol sa itsura na matandang babae. Pakita mo naman yung mukha na matanda, di ba? Sa tingin mo, ba't siya sugatan ng ganun? Gusto ko sana magtanong kaya lang. Nakakayaki, Kapitan. Aba, malay ko ba? Nakakatakot ang itsura na matanda eh. Mas natakot pa ako sa kanya kaysa doon sa sinabi niya. Alam mo, wala namang masama kung maniwala tayo. Wala tayong alam sa lugar na to. Wala tayong kakilala. Kailangan makaalis tayo dito bukas ng umaga. Pero teka, aminin mong totoo. Natakot ka sa sinabi niya, no? Kasi sa totoo lang, ako, oo eh. Kunwari lang ako kanina na hindi apektado. Natakot din ako, ano ba? Alam mo kung bakit? Dahil mas nagsasabi pa ng totoo ang mga baliw. Di ako naniniwala sa hula niya pero naniniwala ako nung sinabi niyang may aswang dito. Hindi kaya gawa ng aswang ang galas niya sa mukha? Kakaibang sugat niya eh. At saka, sino kayang tinutukoy niyang pumatay sa anak niya? Hindi kaya may ugnayan din sa aswang ang pagkawala ng anak niya? Parang may trauma eh. Palagay mo, tanungin kaya natin. Tara, doon tayo malapit sa kanya. Philip, hindi pwedeng malaman ni Kapitan na tatanungin mo ang matanda ha. Mamaya magalit yun. Mag-iingat naman ako, ano ba? Tony, Philip, dito muna kayo matutulog ha. Kailangan natin bantayan ang mga tao. Sige po, wala pong problema, Kap. Matanong ko nga po pala kayo, nasaan po si Aling Tere? Nandun sa kwarto. Kanulong ko. Nagre-reklamo kasi ang ibang mga tao rito na ang gulo raw niya eh. Mabaho rin daw. Ganun po ba? Nagkatinginan kami ni Tony na mga sandaling yon. Hindi ako naniniwalang may nagreklamo. Sinadya niyang ikulong ang matanda para hindi namin malaman ang mga nangyayari. Nawalan din ako ng tiwala sa kapitan, pero kailangan namin magpanggap na walang problema. Kinaumagahan nun, tumila ng ulan. Sinamahan kami ni kapitan para ihatid sa labasan ng baryo, pero malalim pa ang baha. Hindi kami makakadaan doon dahil maaari kaming matangay ng rumaragas ang tubig. Naku, paano ba yan? Baka hindi pa kayo makakauwi. Pero nalang kung susubukan ninyong tawidin ang mataas at rumaragas sa tubig na yan. Naku, Diyos ko, Philip. Hindi natin kakayanin yan. Wala po bang ibang daanan, Kapitan? Wala na eh. Anong desisyon ninyo? Alis ba kayo o mananatili na lang muna sa baryo? Mananatili na lang po muna kami. Wala din naman po kami magagawa eh. Okay lang po ba kung mamaya na lang kami bumalik sa evacuation center? Iikot lang po muna kami ni Tony. Pwede rin. Alam niyo na rin naman ang daan papunta ron, hindi ba? Paano? Mauna na ako. Philip, parang wala na yata akong nga lang magpatawa. Ano kasi, gusto ko na talagang umuwi pero paano? Kung sana may pakpak lang tayo, liliparin ko ang bahala yan eh.
Ito ang gagawin mo. Hindi ka pwedeng magpa-apekto na hindi tayo makakaalis. Kailangan ipakita natin sa kanila na ayos lang ang lahat. Ano? Paano? Ipakita mong masaya ka. Kagaya ng naunang pagdating natin dito. Mananatili lang tayo sa center. Sa tingin ko mas makabubuti din na doon tayo kaysa sa bahay ni Kapitan Agustin. O tara na. Umikot pa tayo para makita natin ang kabuuang baryo nila. Inikot namin ang buong baryo. May mga taong hindi lumilikas sa kanilang mga bahay. Ang lagkit ng titig nila sa amin ni Tony. Si Tony, panay ang ngiti sa kanila kahit hindi komportable sa paligid. Kakaunti lang din ang mga bata sa baryo. May mga kubo sa paligid pero sira na ang iba. At ang iba naman ay halatang walang nakatira. Narating namin ang pinakadulo ng baryo. Nakarating kami sa sementeryo ng baryo. May mga matataas na kahoy doon. Napansin namin ang mga kabaong na walang laman. Isa-isa naming tinitingnan yun ni Tony. At nanlaki mga mata ko nang makita kong dugo at kakaibang kalmot sa takip ng kabaong. Tignan mo to. May mga kalmot ang mga kabaong dito. Tapos wala na mga bangkay sa loob. Oo nga no. Ang naiwan na lang ay mga damit ng mga patay. Philip, sino kaya kumukuha ng bangkay rito? Naku, masama ang kutob ko. May kakaiba nga talaga sa baryong to. Tama nga kung mas nagsasabi pa ng totoo ang baliw kaysa sa matandang yun. Hindi kaya pinasin ng aswang ang anak niya? Kaya nga sana gusto ko siya makausap, di ba? Para mausisa pero ilalayo siya ni Kapitan sa atin . May pinagtatakpan siya rito. Maganap pa tayo ng paraan para malaman ang sikreto ng baryo. Tama na to. Ang gagawin na lang natin ay ang tignan ng mga bukas sa libingan. Isilipin natin kung may bangkay pang nandiyan sa loob. Sige, gagawin natin yun. Tignan mo, 3 libingan na to. Wala na ring laman. Naiwan na lang talaga yung mga kabao mo. Naku, sa buong buhay ko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong sementeryo. Puro bukas sa mga libingan tsaka wala ng bangkay. Ako nga rin . Baka naman nilipat lang nila ang mga pati rito sa sementeryo. At saka, Ano ba, mag-isip ka nga. Paano nila makakayanang ilipat ang ganito karaming patay, Aber? hindi kaya may aswang dito sa baryo na kinakain ng bangkay? Kung ano man yan, malalaman din natin yan kapag manatili pa tayo sa lugar na to. Ngayon ko lang napagtanto na may punto ang hula ng matanda. Kapag hindi tayo umalis rito, pwede tayong mapahamak. Napatingin ako sa paligid at nakita kong may isang taong bigla na lang tumakbo mula sa puno ng malaking mahogany. Niyaya ko si Tony para habulin ang taong yon pero bigla na lang itong nawala sa paningin namin. Hinanap pa namin siya sa perting kagubatan pero ang nakita lang namin ay ang mga bakas ng paa. Sinundan naman namin ito ngunit biglang nawala ang mga bakas. Sa takot na baka maligaw kami sa gitna ng gubat, bumalik kami ni Tony. Bakit tumakas sa taong yun? Di sana kung nagpakita siya at nagpakilala. Matatanong natin siya kung anong nangyayari dito. Nag-iisip ka ba talaga, Tony? Sa tingin mo magsasabi yun? Ay, ikaw talaga. Alam mo, kasalanan mo to . Ikaw ang nagkaya sa akin na pumunta sa lugar na to. Imbis sa swerte, naging malas pa. Sorry. Gusto ko lang namang makabenta tayo . At malay ko bang may misteryosong nangyayari sa baryong to ha? Malay ko bang babaha pa lang daanan at magiging dahilan para hindi tayo makauwi. Oo na, sige na. Kakinis talaga. Hindi nagmamasid sa bawat kilos sa atin kaya kailangan natin mag-ingat. Malakas ang duda ko. May lihim ang baryong to. Pinadala siguro ng kapitan ng taong yun para bantayan tayo. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Gagawin natin ang lahat para makaligtas sa baryong to. Teka, tignan mo yun. May nakasabit na katawan ng tao sa isang malaking puno. Diyos ko! Umalis na tayo rito! Bumalik na tayo sa evacuation center kayo din! Itong tatandaan mo ha. Hindi pwedeng malaman ng taga-baryo na may alam tayo. Magkunwari tayong walang nakita ha. Oo, mga demonyo yata yung mga taong nakatira dito sa baryong to .
Nagsisisi na talaga ako pumunta ako rito. Parehas lang tayo nagsisisi. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan nating harapin to. Nang makabalik kami sa evacuation center, hindi pa rin namin nakita si Aling Tere doon. Nagtataka si Kapitan kung bakit kami tumatakbo pero nagkunwari kaming walang nangyari. Inutusan niya pa kaming pumunta sa gubat para kumuha ng kahoy. Dahil kagubatan ng likod ng evacuation center, doon na lang kami ni Tony pumunta para hindi na makalayo pa. Nang makarating kami doon, may naapakan si Tony na isang puting sako. Kahina-hina lang laman, kaya't maingat namin binuksan yun. Ano yan? Buto ng mga tao yan ah. Bakit nandito yan? Tinyata yan kinuha sa sementeryo tapos itinapon dito. Hindi to kinuha sa sementeryo. Kundi, tinapon ito rito. Ano ba yan? Ano ba klaseng lugar doon napuntahan natin? Lugar pa ba ito ng mga tao? Tiyak akong hindi. Tara, umalis na tayo banda rito. Baka may makakita sa atin at mapansin nilang nabuksan ng sako. Basang-basa ang mga kahoy pero inutusan talaga tayo ng kapitan na kumuha. Grabe namang tao yun. Hindi tayo pwedeng manlaban. Mamamatay tayo rito kapag ginawa natin ang mga bagay na yun. Alam ko. Teka sandali. Yuko, may tao. Teka parang sina kapitan at Mang Vince yun ah. Oo nga. Lumapit tayo ng kaunti para marinig natin ang usapan nila. Hindi ako papayag sa gusto mo, Mang Vince. Masisira ang kasiyahan ng lahat kapag ginawa mo yon. Ikaw nga ang kapitan pero alam mong ako ang masusunod. May sarili akong mga tao sa baryo na ito. Itutuloy ko ang mga pagdiriwang ng piyesta sa mas lalong madaling panahon. Mayroong dakilang handaan para sa lahat. Kahit ngayon lang po, pagbigay niyo naman po ang hiling ko. Hindi pwede! Ikaw ang susunod sa gusto ko kung ayaw mo ng gulo. Habang tumatagal, hindi na po kayo nagiging patas. May usapan po tayo. Wala akong pakialam sa usapan. Bumalik ka na nga doon sa evacuation center. At bantayan mo ang mga tao. Hindi huhupa ang baha sa baryo. Alam mo yan. Aabot ng 1 linggo ang baha. Tungkol sa darating na kapistahan ang kanilang pinag-uusapan. Pero ramdam ko na may mali sa kanilang pag-uusap. Nagmadali kami umalis doon, dala mga kahoy namin. Nagulat ako nang makitang lumitaw si Nena sa harapan namin. May dala siyang itak at galit na galit. Bigla siyang tumakbo papalapit sa amin para tagain kami. Nabitiwan ko mga kahoy at tumakbo ako pero nagulat ako dahil isang malaking aso ang kanyang tinaga. Naputol ang ulo ng aso. Hindi ba kayo nakakaramdam na may nakasunod sa inyo? Hey, thank you for saving us. Kinilig naman ako bigla. Oh, Tony! Hindi bang umayos ka? Sorry. Nena, ba't kanyang kalaki ang aso? Naungulang dating namin eh. May nakita kaming kambing pero parang usang itsura. Hindi yan isang aso, kundi isang gabunan. Mag-iingat kayo rito ha. Wala kayong alam kung anong nangyayari sa baryo. Parang hinatid niyo lang ang buhay ninyo dito eh. Paano pa kayo nakarating dito ha? Ay, nagatid kami ng isda. Yung tatay mo ngang kausap ni Tony. Ano? Bakit hindi pa kayo umaalis? Umalis na kayo hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi naman kami makakaalis dito. Binabaha pa nga daan palabas. Oo nga pala. Paano ba to? Paano ko ba kayo matutulungan? Hindi sa lahat ng oras darating ako para iligtas kayo ha? Pero nagpapasalamat pa rin kami. Sabi ko na nga may dahilan kung bakit gusto mo kaming umalis. Hindi ligtas ang tao sa baryo na to. Marami na ang nakarating dito na taga-ibang lugar. Pero hindi na sila nakaalis ng buhay. Ang gusto ko lang naman ay hindi na mangyari sa inyo mga nangyari sa kanila. Bakit hindi nakakaalis? Sabihin mo naman kasi sa amin ang totoo. Ano ba nangyayari dito? Sino ang kriminal? Wala akong sasabihin pero ito ang tandaan ninyo. Huwag kayong magtitiwala. Alagaan ninyo ang mga buhay ninyo para makauwi kayo. Gumawa kayo ng paraan kung paano kayo makakatakas.
Wala nang paraan para makaalis pa kami. Yung daanan na lang ang pag-asa namin. Totoo bang matagal bago humupa ang mga baha rito? Oo. Kapag hindi humupa ang baha bukas o sa susunod na araw, tiyak akong paglalantakan ng mga gabunan ng katawan ninyo. Doon ko sana kayo gustong iiwas. Teka, ano ba yung mga gabunan, Nena? Mga aswang! Kung ganun, tamang sinabi ni Aling Tere na may mga aswang sa baryong to. Oo, tama siya. Ayaw kong maging katulad ng mga gabunan. Lahat ba ng mga tao rito, mga gabunan? Hindi lahat, pero marami sila rito. Kahit araw, umaatake sila kung kinakailangan. Bigyan mo naman kami ng patalim panlaban sa mga aswang oh. Wala akong maibibigay sa ngayon eh. Malalaman nilang may tumutulong sa inyo kapag binigyan ko kayo. Mag-iingat kayong dalawa. Hindi ako masama. Gusto ko kayong itabay para sa kaligtasan ninyo. Sige. Maraming salamat sa pagliligtas ng buhay namin ha. Akala ko talaga nung una maldita ka eh. Nag-aalala ka lang pala talaga para sa amin. Aalis na ako. Tandaan ninyo ha. Kapag may kaharap kayong ibang tao rito, hindi tayo magkakilala. Hindi tayo nag-usap gaya nito. Naiintindihan namin. Dali mo na ang mga kahoy para makaalis tayo, Philip. Kailangan na natin bumalik sa kanila. Tama ka. Tandaan mo lagi ang sinabi ko sa'yo ha. Umusta kang hindi natatakot para hindi tayo mahuli. Nang makabalik kami doon sa evacuation center, tamang kararating lang din ni Kapitan. Nakikipag-usap siya sa mga tao kaya hinayaan namin siya. Naisipan kong gumawa ng plano upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mga gabunan. Pagsapit ng gabi, niyaya ko si Tony na sundan ng dalawang lalaking umalis sa evacuation center. Pumunta sila sa madilim na bahagi ng gubat. Maingat kaming nagmamanman sa kanila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita namin ang kanilang pagbabagong anyo bilang mga halimaw. Philip, mga aswang! Mga aswang pati mga kasama natin sa evacuation center! Shhh! Huwag kang maingay. Malakas ang pandinig ng mga aswang na yan. Anong gagawin natin? Hindi pa natin ipagbibigay alam kay Kapitan ang pangyayaring to. Bakit natin ipapaalam? Paano kung isa dun si Kapitan sa kanila ha? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Nena? Huwag tayo magtitiwala sa kahit na kanino. Oo nga pala, nakalimutan ko yun. Bakit ganun? Parang may hinuhukay sila sa ilalim ng mga dahon. Philip, tingnan mo. Nakatingin ang isang kaswang dito sa kinaroroonan natin. Hindi lang pala sila dalawa kundi tatlo. Ayan ang isa oh, sa bandang gilid. Ano pag hinihintay natin? Umalis tayo rito. Basi talaga buhay ito. Hinahabol tayo ng mga litik na aswang. Wala na yata tayong takas. Tumakbo ka lang. Bilisan mo. Kapag naabutan ka ng mga aswang na yan, paglalantakan nila ang mataba mong katawan. Napapagod na ako, Philip. Hindi ko na talaga kaya. Anak na, hindi pwedeng hindi mo kayanin. Tumakbo ka na mabilis. Halika, hilahin kita. Ayoko na. Ay, Diyos ko. Iligtas mo kami ni Philip. Kaya na sila. Bumangon ka na yan. Ano pa? Si Nena! Mating ang knight in shining armor natin. Bumangon ka na riyan habang nilalabanan pa ni Nena ang mga aswang naghapunan. Bilisan mo! Ito na, mabangon na. Bakit ba ngayon pa ako naging lampa? Kung saan nasa panganib ang buhay natin eh. Dito tayo. Magtago tayo rito sa mga matataas na damo. Hindi ito maaari. Tingnan mo. Ayun pa ang isang aswang. Sasalakay siya sa atin. Ako nang bahala sa aswang na yan. Sige, lumapit ka. Malakas ako. Hindi mo yata alam na isa akong bangking isda at kargador. Hindi mo pa kasi pinupuruan eh. Ayan tuloy, kinalit mo lang lalo. Atake na naman siya ulit. Umilag ka! Ang sakit. Layuan mo siya! At ako ang haripon mo, aswang ka! Nena! Nakalmot siya si Philip! Ano? Tatapusin kitang aswang ka! Kagaya ng ginawa ko sa dalawa mong kasama! Mabilis na umatake si Nena sa aswang.
Malakas ang aswang at mabilis kumilos pero nagagawang ilaga ni Nenang lahat ng kanyang pag-atake. Kinapa kong sugat ko sa braso, malalim at sobrang hapdi. Tiningnan ko kung paanong lumaban si Nena. Masasabi kong sanay siyang makipagtunggali sa mga aswang. Nakalmot ng aswang si Nena pero nagawa naman itong tagain ng dalaga sa leeg. Bumagsak ang aswang at wala ng buhay. Lumabas na kayo dyan sa pinagtataguan nyo. Kailangan na nating pumunta sa sapa. Philip, halika na. Kaya mo pa ba? Diyos ko, huwag ka mamamatay ha. Kapag nangyari yun, hindi na talaga ako alis sa pari na to na hindi makakapagiganti. Inamadali mo naman masyadong kamatayan ko. Malayo to sa bituka, hoy. Pero masakit lang ng sobre. Teka, anong gagawin natin sa sapa? Huhugasan mo yung mga dugo mo. Hindi nila pwedeng malaman na sinalakay kayo ng aswang. Kapag makatunog sila, wala na kayong ligtas. Uy, tara na. Maglakad na tayo papunta sa sapa. Ang galing mo makipaglaban, Nena. Paano mo natutunan yung mga bagay na yun? Bata pa lang ako. Madalas na akong turuan ni tatay sa pakikipaglaban. Hindi niya ako pinapakain ng pagkain na gusto ko kapag hindi ako natututo sa mga tinuturo niya. Grabe, ang lupit naman pala ng tatay mo, no? Sobrang lupit. Pero tinanggap ko na lang din na ito na talaga ang kapalaran ko. Wala akong takas sa ganito eh. Alam ko namang gusto niya lang ay matuto akong protektahan ng sarili ko. Pero mabuti na rin at natuto ka makipaglaban. Nagamit mo hanggang ngayon. Pangalawang beses mo nang iniligtas ang buhay namin, no? Hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Ginagawa ko lang kung ano ang nararapat kong gawin. Nasa sapa. Tulungan na natin yung si Tony para mas lalong mapabilis ang pagbalik niyo sa evacuation center. Mabuti na rin at kayo mismo ang nakakita kung paano sila naging aswang. Oo eh. Kaya nga namin sila sinundan para malaman namin ang ibang sikreto ng mga tao. Yung sa palagay ko nga, hindi lahat ng mga kasama namin sa center eh. Puro tao. Tama ka. Naku po, hanggang ngayon mataas pa rin ang tubig. Kailan ba matatapos ang baha na to? Ay, na ba klaseng lugar to? Ba't ba may ganitong nangyayari, Nena? Darating ang gabi na malalaman niyo rin ang lahat. Sige na, maiwan ko na kayo ah. Iwasan mong matuklasan ng lahat ng may sugat ka. Maraming salamat ulit, Nena ha. Mag-iingat ka. Hindi namin inasahang darating ka pa para tulungan kami. Kayo ang dapat mag-ingat at hindi ako. Bukas ng gabi, bumalik kayo rito sa sapa. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Aalis na ako. Uy, hugasan ko na yung mga sugat mo ha. Medyo madumi ang tubig pero wala tayong magagawa eh. Sige lang, hugasan mo lang. Mas maganda sigurong babasain ko na lang ang mga damit ko para walang magtaka. Sa tingin mo, ano kayang sasabihin ni Nena sa atin? Tungkol yata sa mga aswang sa baryo eh. Taga rito siya. Tsaka nagtataka ako kung bakit niya tayo tinutulungan. Sadyang mabait lang talaga siguro si Nena o may iba siyang dahilan. Pagbalik namin sa evacuation center, hindi na napansin ng iila na basa ang damit ko. Nadatnan naming nagwawala si Kapitan Ostig. Hinahalap niya ang 3 kalalakihang nawawala at alam naming yon ang aswang na gustong manakit sa amin. Tahimik lang kami at binaliwala si Kapitan Ostig. Umalis sila para hanapin ang mga nawawala. Ang mga naiwan na lang ay ang mga kababaihan. Napansin namin pinalabas na si Aling Teresa sa kwarto kung saan siya ikinulong. Lumapit kami sa kanya at mahinang kinausap ang matandang babae. Aling Tere, may nakapagsabi po sa amin na mga aswang ang tao rito sa baryo. Totoo po ba yun? May aswang po ba na pumatay sa anak ninyo? Bawal akong magkwento. Alam na rin po namin ang lahat kaya wala po kayo maitatago. Yung nawawalang mga kasama namin dito, pinatay na sila. Ano? Pinatay? Ay sino ang gumawa? Si Nena po. Nakita po kasi kami ng mga aswang at inatake. Dumating po siya at iniligtas ang buhay po namin. Ano? Si Nena? Yung anak ni Mang Vince? Ay teka! Paano? 2 beses niya na po kaming tinulungan, Aling Tere. Kung ganon, hindi nga talaga nagmana si Nena sa kanyang ama.
Sabihin niyo nga po sa amin, may alam po ba kayong plano ng mga aswang? May binabalak po ba sila sa amin? Meron. Naku paling Tere, gusto rin po namin malaman ng totoo. Baliw po ba talaga kayo o hindi? Wala ka sa lugar para magtanong sa akin ng ganyan. Kada piyesta'y may inihandog ng mga dayong aswang. Isa na ron ang anak ko. Hinuli nila siya at inihandog. Handog po? Para saan? Kayo, gagawin din kayong handog upang saluhan ng mga aswang. Kakainin nila kayo sa gabi ng kapistahan. Magdi-deliver lang naman po sana kami ng isda eh. Bakit pa kailangan idamay nila kami sa handog? Wala ni isang gabunan ang kumakain ng isda dito. Nagtataka nga ako kung bakit kayo nakarating dito. Puro karne ang kinakain nila. Karne ng tao at hayop na puro hilaw. Philip, ayaw ko makipagkain na. Paano gagawin natin para makalis tayo rito bago pa maganap ang kapistahan? Hindi naman yata tayo pababayaan ni Nena. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Lalabanan niyo ba ang mga gabunan? Kung may pangontra lang po talagang lalaban po kami. Handa akong tumulong sa inyo. Sumama kayo sa akin sa likod ng evacuation center. Mayroon ako ibibigay. Bilisan na natin hanggat wala pa sila kapitan. Ang mga taong natitira dito ay purong tao. Walang magsasabi sa kanila na lumabas tayo. Sige po, tara na po. Nang makarating kami sa likod ng evacuation center, may inilabas si Aling Tere na isang maliit na punyal. Mula yun sa loob ng kanyang damit at hindi mapapansin ni kahit na sino man. May takip ang maliliit na punyal. Napakulot ako ng noo kung makakatalo nga ba yun ng isang aswang. Inabot na ito sa akin kaya agad ko rin kinuha ang takip. Napamangha ako nang makitang matulis at matalim ang punyal. Para itong hinasa ng mahabang panahon. Agad ko itong tinago sa loob ng damit ko at ngumiti sa kanya. Ang sabi din Nena, bukas raw ng gabi pupunta kami din sa Sapa. May mahalaga ng bagay raw siyang gustong sabihin sa amin. Kung mapagkakatiwalaan naman sila na sige. Pumunta kayo. Aling Tere, bakit po may ganito kayong punyal? Maliit lang po pero ang talas Matatalo po kaya ang aswang kapag sinaksak to sa kanila? Isaksak mo sa bandang dibdib para mawala sila kaagad. Sige po. Ang galing niyo naman pong magtago ng patalim na yun. Pinapaligiran kayo ng mga aswang nagabunan pero di nila alam. Mas masarap mamuhay kapag nagpapanggap kang tanga. Walang mananakit sa'yo. Gaya nitong ginagawa ko ngayon. Ay halos araw-araw umaasta akong walang modo. Isip bata at tanga. Pero hindi na bale. Ang mahalaga'y mabubuhay lang ako. Gusto ko pa silang makitang bumagsak. Pabalik na sila, Kapitan. Pumasok na po kayo sa loob. Kailangan namin sila mausisa. Sige. Mag-iingat kayo sa mga kilos at pananalita ha, Tony. Maingay kang tao kaya baka madulas ka. Hindi po yung mangyayari. Nilapitan namin kaagad si Kapitan nang makita namin siya. Namomroblema ang kanyang muka. Kulang na lang, magwala siya ulit. Alam kong kinokontrol niya ang kanyang emosyon, pero mahahalata yun sa kanyang muka. Mahinga ko siyang tinapik sa balikat, kaya't napatingin siya sa akin. Pilit siyang ngumiti. Pinalibutan kami ng mga kalalakihan. Masakit ang tingin nila sa amin. Umasta akong nagtataka at nagtanong kay Kapitan. Kap, anong nangyayari? Bakit parang galit ang mga tao sa amin? Saan ba kayo nanggaling kanina ha? Sa Sapa po. Naligo po kaming dalawa doon. Basa pa nga ang damit ni Philip eh.
Bakit po ba, Kap? Ano po ba talaga nangyayari? Yung mga nawawalang 3 taong kasama dati. Natagpuan naming wala ng buhay. Ano po? Nahuli niyo po bang kriminal? Naku Diyos ko, kawawa naman po sila. Umanda lang sila sa amin kapag nalaman namin kung sino ang gumawa noon. Dapat lang po silang huliin, Kapitan. Pagbabayarin po sila at kung kailangan patayin. Kagaya ng ginawa nila sa mga 3 kasamahan natin. Oo nga po. Ang hirap nga ng buhay dito pero nagagawa pa nilang gumawa ng krimen. Aba, ang kapal naman ng apog nila. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Magpahinga na tayong lahat. Kayong dalawa, Philip, Tony. Magpalit kayo ng damit, ha? Huwag na huwag kayong lalabas dito ngayong gabi. Oo po, hindi po kami lalabas. Nakakatakot naman po ang mga nangyayari. Ay, grabe. Ano na lang kaya mararamdaman nila kapag nalaman nilang si Ninang pumatay? Tumahimik ka nga. Pero Tony, meron akong naisip Alam mo, nagtataka lang ako Ang sabi ni Aling Tere, hindi kumakain ng isda mga taga rito sa baryo. Si Mang Vince ba talagang nakausap mo, ha? Ewan ko nga rin Hindi naman kasi nagpakilala ang taong yun. Ang sabi niya lang, ihatid ang mga isda rito. Binigay niya yung address sa driver ng tricycle at dito tayo dinala. Alam mo, masama ang katup ko Paano kung hindi pala si Mang Vince ang kausap mo at nagpapanggap lang? Malalaman din natin yung kinina bukas ng gabi. Kaya nga, hindi ba? Nagtataka ako nang makita ko siya Iba kasi ang boses ng teleponong nakausap ko tapos nagulat ako na matanda pala siya. Oo nga no, baka talaga hindi si Mang Vince ang nakausap ko. At maaaring nandito tayo dahil tinrap niya tayo sa lugar na to. Ay naku, napakawalang niya talaga na matandang yun. Ang tanong pa ganito, bakit naman tayo tutulungan din kung may masamang balak ang tatay niya sa atin? Alam pa ng tatay niya ang ginagawa niya? Naging palaisipan din sa akin ang sinabi ni Tony. Sa halip na mag-alala ako ng gusto, ipinahinga ko na lang muna, lalo na't masakit na ang mga sugat ko. Halos hindi na ako makapaghintay na sumapit pa ang bukas. Kinaumagahan, biglang dumating si Mang Vince sa evacuation center. Halos hindi siya makapaniwala sa sinapit ng 3 taga-baryo. Kasama rin niya si Nena, pero katulad ng napag-usapan namin, umaasa kami hindi nakapag-usap. Naging kalmado ako habang galit silang nag-uusap ni Kapitan. Imposibleng hindi mo alam kung sinong gumawa sa mga kasamahan natin, Kapitan. Ano katulog? Hindi ko naman kasi alam na aalis sila. Wala na tayo magagawa doon, Mang Vince. Imbes na magtalo tayo ngayon, bakit hindi lang tayo magtulungan para mahanap ang mga killer? Tama nga po si Kapitan, Tay. Wala din naman siyang magagawa. Kung hindi lang sana malikot ang 3 yun, walang nangyari sa kanila Kayong dalawa, wala ba kayong kinalaman sa nangyari sa mga taga-barya? Naku po, hindi po kami mamamatay tao, no? Nandito po kami para magtinda lang po ng isda at hindi po para manakit. Hindi naman po namin nakakalaing ganito ang sasapitin namin dito Tingnan niyo nga po yung mga dayo na yan. Halatang mahihina. Sa tingin mo, may kakayahan silang tapusin ng 3 yun? Hoy ikaw sobra ka na! Hindi kami mahina. Nung nagsimula ang ulan at binaha ang baryo, marami kaming natulungan para makalikas, no? Kainaan ba yun? Yun lang bang pagyayabang mong mataba ka, ha? Ay, tama na yan! Kailangan na nating ipagdaos ang kapistahan sa mas lalong madaling panahon. Kapitan, ano mo na ang gagawin? Kailan naman po idadaos ang kapistahan? Sa mas lalong madaling panahon. Bukas ng gabi, pwede na yon. Gusto ko rin mapabilis ang lahat para sa'yo, Nena. Para alam mo na, tuluyan ka lang maging malakas. Ano po? Sana hindi pa po humupa ang baha. Para maranasan po namin kung anong ginagawa ng mga tao rito tuwing kapistahan po ninyo. May sayawan kasi yan Tsaka umuulan ng mga pagkain, tama po ba? Naku, gustong gusto ko nga yung mga pagkain.
Baka sa mukha ni Nena ang pagkabigla nang sabihin niyo ng tatay niya. Nababasa kong hindi niya gustong magaganap sa pagdating ng gabi ng kapistahan. Natakot rin ako ng mga sandaling yon dahil alam kong yon ang gabi na iaalay kami. Napahawak si Tony sa kamay ko pero mahina ko itong tinabig. Pagsapit ng gabi, maingat kaming tumakas sa evacuation center papunta sa Sapa. Medyo hindi na gaanong malalim ang tubig noon pero hindi pa rin ito pwedeng tawirin ng tao. Naroon na kaagad si Nena. Nag-aabang siya sa amin. Minabadali na ng tatay ko ang kapistahan sa baryo para maiaalay kayong dalawa. Halos lahat ng mga tao dito mga aswang nagabunan. Oo. May nakapagsabi din sa amin ng mga bagay na yun. Nena, bakit mo ba kami tinutulungan ha? Dahil ito ang tama, ayokong sumunod sa tatay ko. Ayokong maging halimaw kagaya niya. Isang gabunan din ng tatay ko. At siya ang leader ng mga aswang. Pero ako, hindi pa ako ganap na aswang. Kapag natuloy ang alay, doon na ako magiging aswang. Ginagawa ko ang bagay na to para din sa kapakanan ko. Kung ganun, itakas mo na kami. Gumawa ka ng paraan kung paano kami makakaalis. Oo, nag-iisip ako ng paraan. Meron pang isang daanan, palabas sa baryong to. Kaya lang, laging nakabantay ang unang gabunan dun. Pwede naman yatang sa araw mo kami itakas, di ba? Kaya din ng mga aswang na gamunan magpalit ng anyo bilang aswang kahit araw. Kaya din ng aswang na gabunan magpalit ng anyo bilang aswang kahit araw. Isa yun sa mga kapangyarihan nilang hindi mapapantayan kahit sino man. Teka, aminin mo nga sa amin ang totoo. Ang tatay mo ba talagang tumawag sa amin para pumunta sa lugar na to? Ang kwento niya sa akin, hindi raw. Hulog raw kayo ng langit para may magawa silang alay. Ewan ko. Hindi ko alam ang kwento kung paano niya kayo nadala rito. Kaya ako nakipagkita para ibigay to sa inyo. Asin at bawang. Binili ko yan sa palengke kanina nang hindi nila alam. Naku, maraming salamat talaga, Nena. Ganyan nga, huwag kang kumaya sa tatay mong demonyo. May ipapakita ako sa'yo. Ito, tignan mo. Saan galing ang punyal na yan? Matagal nang hinahanap yan ng tatay ko. Yan ang punyal na makakapatay sa mga gabunan. Gusto niya itong makuha para tunawin. Yun na ata ang punyal na hinahanap niya kay Aling Tere noon. Kay Aling Tere nga yan ang galing. May pangontra na kayo laban sa mga aswang na gabunan. At may patalim na rin. Itatakas ko kayo bukas. Lalabanan natin ang mga gabunan para makaalis na kayo. Doon tayo makita bukas. Sa makipot na daan papasok dito. Hintayin niyo ako Huwag na huwag kayong kikilos nang hindi ako dumarating. Sige, aasahan namin ang pagdating mo bukas. Sana makaalis na kami rito. Nena, ayaw naming mapahamak Naiintindihan ko. Ayokong matuloy ang alay. Dahil ayokong maging aswang na gabunan. Taliwas ako sa gusto nila. Ayokong maging halimaw na kagaya nila. Pagkatapos namin mag-usap, umalis na kaagad si Nena. Pumunta muna kami sa daan na pinag-usapan namin at doon inilibing ang mga asin at bawang para magamit namin ito sa oras ng labanan. Pagkabalik namin, tulog ng lahat kaya't nagpahinga na rin kami. Biglang lumapit si Aling Teresa sa amin. Nagulat pa ako kaya agad akong napabangon. Kung nung una, medyo may pagka-weirdo, kumilos at magsalitang matanda. Ngayon naman, seryoso na siya. Ano ang plano ninyo bukas? Itatakas po kami ni Nena. Mabuti naman. At sana'y magtagumpay kayong makaalis. Naku, Aling Tere, maraming salamat po Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kung sakaling hahabulin kayo ng mga gabulan, tapusin mo sila. Alam ko na may kakayahan kang gawin yon, Philip, dahil matapang ka. Sa akin po ba, Aling Tere? May tiwala din po ba kayo? Ikaw ba? May tiwala ka sa sarili mo? Magpahinga na kayong dalawa at umalis kayo na maaga. Opo. Kayo po ba, wala kayong balak po na umalis dito? Wala.
Dito lang muna ako hanggat hindi ko nakikitang magdudusa ang Vince na yan. Traitor nga po talaga siya. Ang akala ko po mabuti siyang tao eh. Inamin po ni Nena sa amin ang lahat. Pati ang pagkatao ng tatay niya. Sabi ko na nga ba, iba si Nena sa kanya. Mabuti kasi ang kanyang ina. Purong tao ang nanay niya at hindi aswang na gabonan. Siya, babalik na ako sa higahan ko. Pagsabik ng umaga, ginising ko si Tony para makaalis na kami sa evacuation center. Pumunta kami sa daan kung saan namin hihintayin si Nena. Hinukay namin ulit ang asin at bawang na inilibing namin kagabi. Kinakabahan ako lalo na may kakayahang maging halimaw ang mga aswang sa baryo kahit may liwanag. Palinga-linga kami sa paligid upang mabantayan kung may paparating ba. Pakalipas ang ilang oras, walang Nenang dumating. Nawalan na kami ng pag-asa makaalis sa baryo. Doon ko napagtanto na wala ni isa mapagkakatiwalaan sa baryo na ito. Bakit hindi siya dumating? Tinraitor ba niya tayo? Philip, hanggang dito na lang yata tayo eh. Ano kaya kung tayo na lang ang pupunta sa sinasabi ni Nena? Sa siya pang daan paalis dito. Hindi naman natin alam kung saan yun eh. Basta Tony, tatagan mo ang loob mo ha. Kahit ano mangyari, lalaban tayo. Bahala na. Oo, lalaban din ako. Ilang araw na tayo na-trap sa lugar na to. Ayoko nang tumagal pa rito. Wala na tayong pagpipilian kundi bumalik ka na kapitan. Wala nang oras. Magtataka ang mga yun dahil matagal tayong nawala. Sige, kung mamamatay lang naman tayo dito sa baryong to, kailangan may mamatay din sa kanila. Tama ka. Saan kayo pupunta? Sumama kayo sa akin. Aling Tali? Kayo po? Oo, sinusundan ko kayo dahil ang akala ko'y mapapahamak kayo. Sumama kayo sa akin. Dalian nyo na. Alam kong siya lang ang mapagkakatiwalaan namin sa baryo, kaya sumama kami sa kanya. Dinala niya kami sa isang lumang kubo. Butas-butas na ang dingding nito. Inabutan niya kami ng kalawangin na pala upang pahukayin ng lupa. Ginawa nga namin yon hanggang sa may lumitaw na isang buntot ng hayop mula sa hinukayan namin. Alam kong bagay na yon. Yon ay buntot pagi na pangontra laban sa aswang. Napangiti ako habang pinagmamasda ng buntot pagi. Yon ang isa pang magagamit namin para makaligtas sa mga aswang. Hindi nyo na kailangang umalis sa baryo. Haharapin ninyo ang mga aswang na gabunan. May sapat na kayong pangontra laban sa kanila, Philip. Ay pakiusap. Palayain ninyong dalawa ang baryo. Pero kung marami po sila, baka kayanan ba namin sila? Hindi kayo pababayaan ng iilan dito kapag nakita nilang may lumalaban. At kahit na ako'y matanda na, tutulong din ako. Tony, handa ka na bang magpakabayani? Depende sa'yo. Susundin ko lang ang desisyon mo. Mga mangingisda lang tayo pero pipigilan natin ang piyesta ng mga aswang nagabunan. Makakaasa po kayo sa amin, Aling Tere. Hindi kami aalis dito. Mabuti naman kung ganon. Magpanggap kayo masaya at natutuwa sa gaganaping piyesta. Para mabilog din yung isip ng mga aswang. Opo. Sa katunayan nga po, yun po talagang ginagawa namin ni Philip eh. Sabay-sabay na tayong bumalik. Naghahanda ngayon ang mga tao sa barangay hall para sa kapistahan. Doon tayo didiretso. Opo. Itatago lang po namin itong mga pangontra malapit sa barangay hall. Pagdating namin sa barangay hall, may nakakabit na mga disenyo sa paligid nito. Maganda at presentable. May nakita akong 2 papag sa gitna mismo ng barangay hall. Alam kong doon kami kakatayin ni Tony mamayang gabi. Nahalata ako ni Mang Vince at Kapitan na nakatitig ako roon sa 2 papag. Gumiti silang 2 sa akin at lumapit para kausapin ako. Ang mga papag na yan ay para yan sa 2 baboy.
nakakatayin namin mamayang gabi. Ba, mukhang malaki nga po ang baboy na kakatayin po ninyo ah. Oo, talagang malaki. Abay, solve na solve kaming lahat. Alam niyo po, Mang Vince, ngayon lang po ako nakaranas ng piyesta na sa gabi lang ang handa. Sa amin po kasi sa araw eh. Iba din naman kasi ang piyesta ninyo. Mas espesyal itong sa amin. Mukhang napaka-espesyal naman nga po talaga. Ay, tutulong na lang po kami, Mang Vince ha. May iwan po muna namin kayo. Ay, sige. Alam ko mag-enjoy kayo mamayang gabi. Grabe, tayo yata ang kakatahin dyan eh. Kanina ko pa naiisip yan. Hindi nila alam. Sila ang kakatayin natin mamaya. Oo nga eh. Akala nila magpapatalo tayo. Tignan natin ang paligid dali. Kailangan makakita tayo ng daan palabas sa barangay hall na to mamaya. Mahirap na baka matrap tayo rito eh. Napansin kong si Rampader at kakasya kami ni Tony doon kung sakaling tatakas kami sa gabi ng kapistahan. Lahat sila abala at excited sa magaganap mamayang gabi. Kinagabihan, nagsimula na ang kapistahan. May sayawan din pero walang music. Sila mismo ang kumakanta at ginagawang drum ang mga kawayan. Inanyayahan nilang kaming sumayaw. Ang ibang sumasayaw ay tumigil at pumunta sa gilid. Kami na lang ni Toning naiwan sa gitna. At kahit natatakot, sayaw lang kami ng sayaw habang naghihiyawan sila. Philip, para naman tayo mga sinaulo rito eh. Bakit ba tayo sumasayaw sa harap nila? Nakakainis naman talaga. Ano ba, umayos ka nga? Galingan mo lang. Pero yung mga tenga mo't mata dapat kumagahan pa rin ha. Magbantay ka sa kilos sila. Subukan mo sumayaw yung parang pang-international ganun. Oh, eto na. Ang ganda bang tingnan yan? Ano ba yan? Para ka namang baboy na binuhusan ng mainit na tubig eh. Ayusin mo nga. Mamaya mahalata tayo ng mga yan. Pero wala pa dito si Nena. Nasaan na kaya siya? Ay, ang galing mo namang sumayaw, Tony. Natutuwa kami pagmasdan ka. Oo nga, Tony. Ay sige, igiling-giling mo pa. Hala, berada! Oh, birada daw. O yan oh. Gusto yung sasayaw ako ng ganyan? Ang galing ko sumayaw no. Ikaw rin, Philip. Sumayaw ka rin ng kanto. Sige lang. Ikaw lang ang sabayan ng ganyan dahil bagay sa'yo eh. O kita mo. Sinasabayan ka pa nila oh. Teka, tingnan mo. Nagsisimula magbago ang kanya ng ilang tao sa paligid natin. Sign na to. Magiging aswang na nga yata sila. Huwag ka munang gumawa ng paraan para habulin nila tayo ha. Kumalma ka lang muna. Tigil ang tugtugan. Siguro naman, alam nyo na kung ano kami. Alam kong tinutulungan kayo ng anak ko. Ang galing yung umarte ha. Pero huli ko na kayo. Mang Vince, ano pong ibig sabihin nito? Huwag ka na magmaang-maagan. Hindi ka tatagos sa akin. Hindi ikaw ang nakausap ko sa telepono. Ayop ka. Niloko mo kami. Niloko ko nga kayo. Hindi ako ang tumawag. Taga-kabilang baryo yun. Nakita ko siyang inaabangan kayo kaya tinapos ko at kinain namin. Ngayon, kailangan kasi ng 2 taong iaalay para sa gabing ito. Matagal na kami nagtatakam sa inyo. Pero pinipigilan lang namin na hindi muna kayo galawin. Hayop ka talaga! Isa kang demonyo! Demonyo na kung demonyo! Mang Vince, maawa ka naman sa mga bata. Naghahanap buhay lang naman sila. Tumigil ka, matanda ka! Isa ka pa, ha? Hindi pa ako tapos sa'yo! Ilawas na si Nena! Huwag hayaang makatakas ang 2 yan! Biglang dumating ang isang lalaki at hila-hila niya si Nenang nakatali. Umiiyak ang babae sa sobrang takot. Nakaramdam ako ng awa sa kanya noon. At dahil sa kabutihan niya, maaari siya mapahamak ng dahil lang sa amin. Tuluyang naging halimaw ang mga tao sa paligid. May ilang tunay na taong maatras
para hindi madamay. Ano nang gagawin natin? Hindi matutuloy ang alay kapag nakatakas tayo. Kailangan ko ng dalisay na dugo ninyong dalawa para tuluyang maging dapuno ng anak ko. Ayoko! Ayoko maging aswang kagaya mo, Tay! Ayoko! Wala kang magagawa, Nena. Humawa ka sa akin. Tumakbo tayo doon sa sirang pader para makalis na tayo rito. Banggain mo ang mga aswang, ha? Sige, gaya na! Banggain mo na ang mga aswang! Malalakas kayo, pero mas malaki ang katawan ko! Ang galing mo doon, ha? Napatumba mo ang mga aswang! Minsan talaga may naitutulong din ang pagiging malusog mo, no? Bilisan pa natin para makarating tayo doon sa pinagtataguan natin ng mga pangotra. Uubusin ko ng lakas ko sa pagtakbo, ha? Bilis! Nang makarating kami sa pinagtaguan namin ng pangontra, si Tony kumuha ng asin at bawang. Ako naman sa punyal at sa buntot pagi. Napatigil bigla ang mga aswang nang makitang mga hawak namin. Parang hindi sila makapaniwala. Ngumisi ako sa kanila tuwing nasiwas ang buntot pagi sa kanilang harapan. Anak lang! Saan kayo nakakuha ng mga pangontra? Hindi ba mga mangingisda lang kayo at hindi mangangatay ng mga aswang? Secret po yun. O sige, lumapit kayo. Lapit! Ano, ha? Ba't kayo napatigil? Natatakot kayo, no? Mga duwag! Sa lakay ng dalawang yan, kailangan natin sila ng buhay! Ayun na, sasalakin na sila. Ito ang ilalaban ko sa inyo! Yun, sa ball! Pwede ba? Woohoo! Ang saya pala lumabas sa mga aswang na to, eh! Ano, ha? Sunog kayong lahat ngayon! Sige, lumaban pa kayo! Mag-ingat ka! Napakarami nila. Kahit anong oras pwede nila tayong masaktan at matapos. Mauubusan kayo ng lakas at susuko rin kayo! Huwag kayong umatras, mga kasama! Huliin silang dalawa! Hindi kayo magtatagumpay sa pinaplano ninyo kahit anong mangyari. Ilip! Lumaban kayo! Huwag kayong sumuko! Wala din kayong patutunguhan ngayong gabi! Kahit sumuko pa kayo, kamatayan pa rin! Tumigil ka nga, Nena! Ayoko maging katulad mo, Tay! Ayoko! Mas mabuti pang tapusin niyo na lang ako kaysa maging aswang din akong kapunan! Mang Vince! Tingnan nyo! Marami na kaming napatay sa mga kasamahan mo. Marami pang pangontra namin dito. Kaya marami pang mamamatay kapag tinuloy pa ninyong laban. Kung ako sa inyo, mas mabuti pang paalisin nyo na lang kami. Tumigil kayo lahat! Gusto nyo ba talaga mabuhay, ha? Ibigay nyo sa akin ang mga punyal na yan at makakaalis na kayo! Huwag! Huwag kayo maniwala sa kanya dahil traitor siya! Sabi ko na sa'yo galing ang punyal! Mabuti naman at sumunod ka rito sa amin, Aling Tere. Umasa ka bang maililigtas kayo ng mga mangingisda na ito? Kung gano'n ay nagkakamali kayo, tapusin nyo na sila! Di baling hindi matuloy ang alay. Ibigay nyo sa akin ang ulo ng mga dayo! Kumanda naman ang lahat ng mga aswang para umatake. Naganda rin kami ni Tony. Nakita kong sinuntok ni Mang Vince at Chan si Aling Tere kahit bumagsak ang matandang babae. Lumapit si Kapitan kay Aling Tere pero biglang sinipa ni Mang Vince si Kapitan. Napagtanto kong si Kapitan ay tunay na tao. Hindi gaya nila Mang Vince. Napatingin sa amin si Kapitan na may awa sa kanyang mga mata. Mas lalo akong nagalit sa pagkakataon na yun. Alam ko kung bakit walang nagawa si Kapitan. Yun ay dahil natatakot siya sa mga aswang. Philip, kaya pa ba natin? Oo naman. Maglagay ka ng asin sa lupa ng pabilog. Walang maglalakas loob na tumapak dyan. Ayun na! Meron na kasi na nakawalibot sa atin. Tignan mo ang mga aswang. Parang nag-iisip sila ng plano kung paano sila makakalapit sa atin, ah. Maganda ka na. Kakaunti na lang ang mga asin at bawang, ah. Kaya pa yan. Ano, ha? Bakit hindi kayo sumugod? Nadutuwag na ba kayo lahat? Sa bagay,
Matapang lang naman kayo sa mga taong walang pangontra. Ay, nakisang gabunan! Sumasalakay! Ako nang bahala dyan! Ayun! Isang ampas lang ng buntot pagi. Tulog agad. Natama mo pa sa leeg. Ang galing ng buntot na yan ah. Oo naman. Ito ang kadalasang ginagamit ng lahat para matalo ang mga aswang eh. Ano na? Wala namang gustong sumunod sa isang to? Nasira tuloy ang pyesa ninyo. Kayo naman kasi. Masyado kayong mayabang. May mga utak din kami kaya hindi nyo kami mauuto. Ano ba yan? Inamon mo pa kasi. Ayan tuloy, sabay-sabay silang umatake. Kung ganun lalaban tayo. Galing! Natamaan mo lahat. Ito naman sa'yo kaswag ka. Isang pang malakas ang sipa. Sa Paul! Isa pa! Sipain mo ang 3 gabunan na yan para tumalsik sila sa malayo. Oh, ito na. Sipa na may kasama ka sina't bawang. Nice! Galing! Yan ang nararapat sa mga katulad ninyong halimaw. Matusta't mapugutan ng ulo. Binibigyan nata ako ng Diyos ng kakayahang makipaglaban. Marami na tayong napatay sa kanila. At ginaganahan na ako. Ako rin eh. Ang sarap kumatay ng mga halimaw. Ah! Ang likod ko! Ayop ka nga, swag ka! Hindi pa nga naghihilom ang sugat ko yan eh. Inulit mo na naman. Eto para sa'yo! Kaunti na lang talaga ang natira. Sana bago maubos ang asin at bawang, si Mang Bisa lang ang harapin natin. Sobrang sakit ng likuran kong nakalmot ng aswang pero tuloy pa rin ako sa pakikipaglaban. Biglang dumagaan ang isang malaking aswang kay Tony. Hinampas ko yun sa likuran kaya napaangin sa sakit. Nasugatan si Tony sa mukha nang kalmutin siya ng halimaw pero wala kaming balak sumuko. Sa awa ng Diyos, marami na kaming napatumbang aswang at nawalan ng buhay. Bago pa man maubos ang asin at bawang, tuloy na silang bumagsak lahat, maliban na lamang kay Mang Vince. Pagod na kami sa pakikipaglaban, lalo na at pareho kaming sugatan ni Tony. Pero handa kaming tapusin ang pinuno ng aswang. Inubos niyo ang mga kalahi ko! Nararapat lang po yan sa inyo. Mga halimaw kayo. Mabuti na lang din at ikaw mismo ang nagdala sa amin dito. Dahil sa amin, matutuldukan na ang pagsakop ninyo sa baryo. Tay! Sumuko ka na! Wala ka ng kakampi! Hindi ako susuko! Ikaw ang magpaparami sa lahi natin! Tatapusin ko 2 yan at maghahanap ako ng ibang mayaalay! Hindi ko kayo mapapatawan! Sa ginawa ninyo sa mga lahi kong gabunan! Pagod na talaga ako, Philip. Hingal na ako. Ako rin naman eh. Ako na ang haharap kay Mang Vince. Ito ang punyal. Gamitin mo yan para pakawalan si Nena. Baka walang balak mangilam ang mga tao sa paligid natin. Natatakot rin sila. Akin na yan. Nagaan yung aswang na si Mang Vince. Mas malakas yan kaya mag-iingat ka. Papasalaki na siya. Tumakbo ka na at pakawalan si Nena. Hindi ako matatakot sa iyo, aswang ka! Pag-ibig ito! Napag-iigag ito mga kalahi ko! Una pag-atake pa lang yan, pero mukhang mapapaluhot na kita! Kailanman, hindi ako luluhod sa isang demonyo kagaya mo! Ang gagawa lamang nun ay ang mga katulad mo din! Talagang ipinapakita mo ang tapang mo! Biglang sumalakay sa akin si Mang Vince at sinakal ako. Buong lakas ko siyang hinampas ng buntot pagi. Umangil siya sa sakit at agad siyang nasugatan. Sa galit niya, kinalmot niya ako sa dibdib at buong lakas na inihagis. Tumama ang katawan ko sa malaking puno. Sobrang sakit, halos hindi ako makakilos. Nandilim ang paningin ko ng mga sandaling yon. Naririnig kong mga yabag ni Mang Vince papalapit sa aking kinaroroonan habang nagwawala ako sa sakit ng aking katawan. Tatapusin na kita, Philip! Tay! Wag po! Ako na lang po ang tapusin ninyo! Maawa naman po kayo sa kanila! Tumigil ka! Tay! Piliin po natin magbagong buhay!
kayo sa akin. Ayoko pong maging tulad ninyo dahil ayoko maging miserable ang buhay ko. Ayoko magtago kagaya ng ginagawa. Paano mo magkaroon ng kapangyarihan? Hindi ka na nag-iisa! Umalis ka sa sadadaanan ko. Magbabayad sila sa ginawa nila sa mga kalahi natin! Tawarin niyo po ako. Alas! Nena! Nena! Iligtas mo naman si Philip! Parang ama mo na! Walang magagawa na nakalaban sa akin! Ikaw naman, Philip! Ito na ang katapusan mo! Napapikit na lang ako ng mga sandaling yon, ngunit nakarinig ako ng tunog ng saksak. Idinilit ko ang aking mga mata kaya't napatingin ako kay Mang Vince. Umuusok ang dibdib nito at nakabaon ang punyal na bigay ni Aling Tere sa akin. Umatras si Nena palayo sa kanyang ama. Unti-unting bumalik si Mang Vince sa pagiging anyong tao. Nangihinang matanda. Sinusubukan niyang hilahin ang punyal na nakabaon sa dibdib niya. Ka, anak kita, Nena. Kaya paano mo nagawa sa akin ang mga bagay na ito? Gusto ko magkaroon ng normal na buhay. Patawarin niyo po ako pero kailangan kong gawin ang bagay na to para mailigtas sa mga dayo. Ako ang kadugo mo. Kaya dapat sa akin ka kumampi. Pagod na ako magsunod-sunuran sa'yo. Hanggang dito na lang ang lahat, Tay. Masakit man. Pero kailangan kitang tapusin kaysa makapatay kayo ng mga inosenteng tao. At sana hindi na tayo magkita. Kahit na kailan. Hindi ako natutuwa na ikaw ang naging ama ko. Buong buhay ko kinontrol mo. Ngayon, mawawala ka na. Magiging malaya na ako. Lintik kang bata ka, Nena. Hayop ka! Nena, naglaho na ang katawan ng tatay mo. Naku, maraming salamat talaga sa'yo. Pangatlong beses mo na kami kiniligtas. Dahil yun ang nararapat. At buhay tayong dalawa, Tony. Makakaalis na tayo rito. Oo nga eh. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Iba talaga kapag may tiwala tayo sa Panginoon, ano? Kahit saan tayo mapadpad, hindi nga tayo pababayaan. Tama ka dun. Nena, maraming salamat ha. Tsaka, patawarin mo sana kami. Dahil sa amin, kinailangan mong tapusin ang tatay mo. Alam kong nasaktan ka rin sa ginawa mo. Masaya ako at nakaligtas kayong dalawa. Ito naman talaga ang gusto kong mangyari. Kung si tatay, nabibiktima ng mga tao. Ako naman ang magiging tagapagligtas. Ayos lang ba kayong dalawa? Philip, nakita ko ba nga nangyari? Okay ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Pabuti naman at sinuntok lang kayo ni Mang Vince. Akala ko po talaga papatayin niya kayo eh. Ganon nga rin ang inakala ko. Salamat sa inyong dalawa. Patawarin ninyo ako dahil nagsinungaling ako sa inyo. Kailangan kong gawin yun para hindi magalit si Mang Vince. Totoo po niyan. Naiintindihan ko po kayo. Natakot lang po kayo. At gusto ninyong protektahan ng ilang taong nakatira sa baryong to. Tama ka. Sa wakas ay naging malaya na rin ang baryo. Nena, salamat din sa pagtapos ng kasamaan ng iyong ama. Halina kayo. Bumalik na tayo sa evacuation center para magamot ang mga sugat ninyo. Aling Tere, maraming salamat din po ha. Ito na po palang buntot pagi po ninyo. Nabigyan ninyo ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Ay, hindi nga ako nagkamali sa pagtitiwala. Bumalik kami sa center kaya agad nilang ginamot ang mga sugat namin. Kinaumagahan nun, nagdesisyon na kaming umalis sa baryo. Hinatid nila kaming lahat at halos hindi maputol ang pagpapasalamat nila sa amin. Humupa ng baha, kaya pwede na kami makatawid sa dadaanan namin. Bago namin tuluyang ilisan ang lugar, napayakap ako kay Nena. Natutuwa ako dahil mas pinili niya ang kabutihan kaysa kasamaan.
Mag-iingat kayo sa pag-uwi Huwag na kayo magtiwala ulit sa mga taong hindi nyo kilala. Oo, Nena. Yan o bang pinaplano mo simula ngayon? Plano ko? Gusto kong dito na lang ako sa baryo habang buhay. Aalagaan ko at poprotektahan ng mga tao. Hindi ko sila pwedeng iwan dito. Alam naming mabuti si Nena Philip. Kailanman ay hindi siya tutulad sa ama niya. Kapitan, sa susunod naman po kapag may maligaw, magsabi naman po kayo ng totoo ha. Oo, hindi na ako maglilihi. Sana nga lang makabalik pa kayo rito sa baryo namin. Naku, wala na po kaming balak bumalik. Nakakatakot po dito Wala na ang mga aswang. Kaya bakit kayo natatakot? Welcome kayo dito. Ano bang oras? Kap, hindi na po baliw si Aling Tere? Alam ko naman yun. Lahat kami, alam naming nagpapanggap lang siya. Sige na, umuwi na kayo sa inyo. Ang hiling ko lang sana hindi nakakalat ang nangyari dito sa baryo namin. Naku, makakaasa ka. Sige na po, alis na po kami. Hanggang sa muling pagkikita po. Habang naglalakad kami ni Tony palabas ng baryo, sobrang saya namin. Hindi namin akalaing makakauwi pa kami. Kahit na ba nagtamo kami ng sugat. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Nang marating namin ang kalsada, may dumaan na tricycle. Pinara namin yun at nagpahatid kami sa bayan. Nakadugang ako sa labas ng tricycle habang nilalanghap ang sariwang hangin. Alam mo, hindi ko talaga akalaing makakauwi pa tayo. Oo nga rin eh. Hawak na tayo ng mga aswang sa leeg no? Tama ka. Pero dahil mabuti daw tayong tao nakaligtas tayo. Paano ba to? Sigurado magtataka mga tao dun sa atin kung bakit tayo sugatan. Ay, nakulintik na aswang yun. Sinugatan pa ang mukha ko. Ay, nasira tuloy ang kabugian ko. Ito na lang sana ang panlaban ko Diyos ko naman, Tony. Ikaw na nga talaga yan. Si Tony na mahangin kaya lumubo ang katawan. Ay, pare, bilib talaga ako sa'yo. Lumabas ang tapang mo kagabi. Galing mo talaga. Ikaw din naman magaling ka. Hindi ko naman nakakalaing may kakayahan ka lumaban. Dati ka ba nag-aaral ng karate? Ano? Paano naman ako mag-aaral ng karate? Nasa laot tayo araw-araw simula pagkabata, no? Kapag gagaling na itong mga sugat natin, babalik na naman tayo sa laot. Sana hindi na tayo makakita ng mga aswang dun no? Naku, oo nga. Kahit nakaligtas tayo sa mga pangyayaring yun, habang buhay pa rin nating dadalhin ang mga nangyari. Pero di bale. Ang mahalaga, nakauwi tayo ng buhay. Grabe, pangalawang buhay na natin to ngayon. Sana meron pang ikatlo no? Pang-apat tsaka marami pa. Yung bang parang pusa na lang tayo na may 9 na buhay. Pusa ka ba? Baboy ka Dapat ka, isa lang ang buhay mo. Ala, gusto mo pala akong mawala no? Kakalungkot ka naman. Kailangan mag-inarte dyan. Nakauwi na tayong dalawa. Mabuhay tayong dalawa, Tony. Mabuhay! Sa wakas, tuluyan kaming nakauwi sa aming lugar. Maraming taong nagtatanong kung anong nangyari sa amin pero ni isa, wala kaming napagkwentuhan. Ang mabuti at masamang nangyari sa amin ay mananatilig na sa isipan lang namin. Isang malaking biyaya mula sa Diyos na nakauwi kami sa aming baryo. Mula sa baryong pinaghaharian ng mga aswang. Simula noon hindi na kami nagbebenta ng isda ni Tony sa ibang bayan. Doon na lamang sa daungan binibenta sa takot na baka maulit pang mga nangyari sa amin. Iwasan po natin na magtiwala ng lubos, lalo na't hindi natin alam na may masamang balak pala sila sa atin. Sa kasalukuyan, may pamilya na ako. Ganon din naman si Tony. Ang pangyayari ay madalas naming ikinukwento sa aming mga anak upang magbigay ng paalaala at hindi para manakot. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel.
Kayo ba mga kayanggaw, ganun din ba katindi ang fighting spirit nyo kung mapupunta kayo sa ganong sitwasyon? I-comment nyo yan sa ating comment section. Abangan natin yan, check natin. Thank you very much po mga kayanggaw. Salamat ng marami Yes. at hanggang sa muli. Dito na lang. Paalam! Paalam! Bye-bye!